Yo guys, what's up? Magandang tanghali sa inyo. Alas 12 ng tanghali, no? Okay, ano nangyari? Kay BTC, no? Okay, so sana safe ang inyong asset, no? Sa mga nasabihan ko po na ilabas muna, no? Okay, nagkaroon kasi ng pagbagsak si Bitcoin ngayon, no? From 45, 44,800. Bumagsak siya hanggang 40k, no? 40,000, no? Ba't dyan siya nagbagsak? I-backtest natin yan. Ito. Okay. Alright, no? Yan pala yan. Okay, no? Dyan siya nag-stay. Nirespect niya yung mga previous week, no? Previous week. Week guys ha, week ng candle, hindi yung week. Hindi yung linggo, hindi ganun, no? So, okay, hindi natin inano na dyan talaga siya babagsak kasi ang iniisip natin is bababa pa siya, no, from here. 37, no? Ngayon, since medyo ano pa siya, medyo pulado pa, wala pa tayo nakikitang pagtaas or abutin pa yung gumawa pa ng bagong weekly high. Titignan pa natin, no, kasi baka this week bearish yata yung market, no, baka maging ganun, tas basagin yung 42, no, na ginawa niya. 40k, no, pag binasag niya yan, healthy yun actually. Possible niyang kunin yung 37,000. Okay, ngayon medyo ano tayo dito, no, wala tayong setup. Mahirap kasi pumasok sa ganyang ano ng market. Tsaka, yun, before mangyari yan, nagsabi tayo dito sa previous video natin na nag-e-expect tayo ng pagbaba ni BTC, no? Possible niyan, ayan yung simula ng mga ganito. Ayan, 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 ayan. Ito pa, oh. Ayan. Baka yan, ganun din, no? Baka yan, ganun din, di ba? Tingnan natin. Pero yun, nagsabi lang tayo, no? Technical analysis, hindi pa laging tama. Nagkakamali rin to. Pero, yun, pag may technical analysis ka, may sinusundan ka, no? Hindi ka agad-agad masusunugan, no? Unlike sa entry ka lang ng entry, no? Hindi mo alam yung ginagawa mo, di ba? Doon ka madadali. So, yun, medyo bumagal yung upload natin ng mga YouTube video natin, no? Medyo hindi kasi maganda yung charting, no, nung previous week. Lumabas lang yung magandang chart nung Thursday tsaka Friday. Doon lang tayo nakaroon ng magandang entry sa mga BTC, no. Sa mga crypto natin, no. Wait lang. Asan na 'yan? Ito. Okay, yan. Ayan, nawala. Okay. So, yun nga. Thursday lang tayo nagkaroon ng entry, no. Ngayon, duda ako na gumawa ng bagong high tong BTC, no. Bakit? Nagkaroon na po tayo ng pagbagsak dito. Hindi na po maganda yung hindi na po maganda masyadong long diyan, no. Depende sa magiging setup, no. Pero pag ganito po matik yan nagkakaroon ng paghihina sa market, no. Para itaas, no, ganun. Okay, so tingnan natin ang kanyang daily. Ito, consolidation to no, bago nagkaroon ng expansion. Lagi yung tatandaan, consolidation bago magkaroon ng malaking expansion.
Possible demand. Demand. Okay. Okay, sige. Yan natin. Anong possible niyang gawin? Possible niyang gawin, bababa tayo sa 1 hour time frame. Dito na lang sa ano natin, sa Bitcoin OKX. Medyo marami nakalagay dun eh. Possible niyang gawin ay let's see no kung ma-break niya to. Pagka ma-break niya to, sa ilalim siya nito, acceptance yan. Possible siyang kunin niya ulit yung 40k. Ngayon kung hindi niya masustain yan, hindi niya masustain yung 40,000 niya, eh possible siyang gumawa pa na ng new lows, no? Kunin tong 39. Ito. Yung volume dyan, no? Pag nakuha niya yan, possible siya mag-dump. Retest niya ulit to. Ito, re-retest niya ulit yan. Pag ni-retest niya yan, tingnan natin kung successful or hindi. Pag hindi, rejection ulit. Re-retest niya ulit tong volume na to. Pag na-break niya yan, eh kukunin niya ngayon tong volume dito. No? Or di kaya dumiretso siya hanggang 37. 37, no? Medyo malalim-lalim. Tingnan natin. Ngayon, kung ano naman, kung ito na yung huli niyang pagbaba, no? Kung hanggang dyan na lang siya. Tapos ayan na, nag-pump naman na siya. Possible niya i-retest ito, itong trend line na to, yung ginawa ko. Actually, nandyan nga siya ngayon eh. Tapos ito, no? Possible dyan. Pag pumasok siya dyan, tapos i-retest yan, tignan. Pag na-break, nako, matik, no? Baka gawin niya ulit to. Itong 40k. Eh ngayon, kung hindi naman, no? Kung hindi naman niya gawin yan, or hindi niya i-retest to, or stay lang siya dyan sa above ng trend line na ginawa natin, ay at magkaroon ng acceptance above this trend line, possible po na i-retest niya yung i-retest niya lang tong taas, no? Or possible tayo magkaroon ng market ranging, no? Ranging po. Pag sinabing ranging, ang market po ay ganito, no? Ganito yung structure. Up, up, down, up, down, up, down. Ganun lang po yung ranging. Wala pong new highs, wala pong new lows, wala pong ganun. Ranging lang, no? Pag ganun, ranging yung market, healthy ba yun? Sagot po dyan, opo, no? Healthy po yun. Healthy po yun sa, sa Bitcoin, pati sa altcoins, no? Ngayon, kung tatanungin nyo ako, bakit sir, bakit po ganyan yung pagbagsak ni BTC? Sobrang bilis, no? Nakakapagtaka lang, hindi man lang siya nag-respect ng any trend line above the, above this. Ito, hindi niya man lang ni-respect tong mga to, yung ginawa natin dito, no? Ang sagot po dyan is, wala pong volume. No, ano yung volume? Pag sinabi pong volume, yan po ay kino-combine ng dalawa. Seller tsaka buyer, no? Ganun po 'yun. So, pag walang volume, tapos whale ka, nasa itaas ka, i-take mo yung opportunity to dump the market eh, no? Tapos, matik may order ka dito. No? Pag na-break mo yan, ngayon, papasok dyan yung kung ikaw yung whale, break mo lang yan, magpapanik ngayon yung mga retailers, no? Sila yung magdadump lalo ng market, no? Tutulungan ka nila, no? Para maabot yung buy mo dito. Ngayon, pag naabot yung buy ng whale dyan, ayan na po yan, no? Pag-akyat. Ayan na po yan. Ganun po yun. Diba, weekend po. Pag weekend po kasi, medyo mahina po ang volume ng cryptocurrency, eh, no? Pag mahina yung volume, manipis po yung order book, no? Order book, wala po masyadong mga nakaposition, no? Lahat po busy, no? Parang parang sinamantala po yung market eh, no? Nitong weekend eh.
Ganun lang siya, no? Ganun maglaro ang market maker, guys, no? Di ako nakapag-warning dito actually, pero nag-upload ako ng YouTube video. Nagsabi naman ako na masyado nang mataas to at hindi na healthy to. So, sana nag-expect din kayo ng malaking pagbagsak nito, no? Tapos sa mga nakakilala sa akin, tinuruan ko sila ng technical analysis. Once na magkaroon ng dalawang rejection dun sa mga key levels natin, alam nyo po yung possible mangyari, di ba? Sinabi ko po yan. No? Especially seller point, no? No? Ayun lang naman. Ano pa ba? Meron akong analysis kahapon, no? AVAX, no? Ano to? Alisin natin to. AVAX. Ang ganda ng entry natin dito. Delete na natin to kasi di naman nangyari yung scenario 2. Ito yung entry point ko. Tingnan nyo naman yung kuha ng order. Wait lang, panipisin natin. Masyadong ano eh. Ganyan talaga nangyari dyan eh. Ito po yung entry ko kagabi, no. Tulog ako. Sabi ko, set ako ng entry ko. Possible niyang abutin to. Pag nasa baba, sa mga naturuan ko, alam nyo po yan. Pag ganyan, no. Hindi ko na sasabihin, no. Kasi i-discuss natin yan sa mentorship natin. Mentorship ko pala yan. Doon ko na sasabihin yan sa mga gusto pa-mentor, no? Yun po. Doon nyo po malalaman yan, no? Pag sinabi ko po, nandyan sa point na yan, no? Matik yan. Huwag ka matatakot dyan, mag-long, no? Huwag ka matatakot. So, okay, ang setup ko, ito. This trend line, tapos above this trend line. Bakit above? Kasi baka mamaya hindi niya naabutin yung trend line na to, yung support na to. So, tama naman, no? Ganda, oh. Parang sinukat, eh, oh. Pakaganda ng entry natin, eh. Tulog na ako niyan, ha. Dito ako tulog, oh. Eto. Tulog ako neto, alam ko, eh. Yan, tulog ako niyan. Tapos sinetap natin yan. Bago matulog, no? Napakaganda ng kuha natin dito. Link. Tignan natin ang link. Yon, no? Nangyari ang scenario 2 natin. Actually, parang hindi dapat mangyayari to. Hindi dapat mangyayari to. Ang kaso kasi, nagkaroon ng pagbagsak si BTC. So, nahatak niya ngayon yung altcoins. Ang bias ko kasi dito, tataas siya, eh. Up pa siya, eh. Kunin to. TP1, tapos TP2, possible ito. Or above this. Yan yung kasi yung bias ko dyan. Nahatak lang ni BTC to. Aminin ko, may setup ako dito na stop out, no? Well, at least medyo bawi naman tayo sa AVAX, no? Medyo mataas, eh. Naka 800 tayo dito, no? 800% 800% yung tinaas natin dyan, no? Scenario 2, yung nangyari dito. Ito yung trend line, no? Possible touch. Ang ganda ng mga natin, ng mga plot natin. Talagang kinukuha niya. Possible touch, kinuha, up. Tapos nakuha yung order natin dito. Tapos semi-dump, no? Pakilig ng konti. Tapos walang niya si BTC magdadump, eh. Inatak tayo ngayon, pababa. Yun lang, guys, no? Medyo ingat-ingat tayo, no? Lagi tayong mag-a-analyze ng chart, no? Pag nakita na kayo ng ng paghina ng market, eh medyo ingat, no? Tapos tawag dito. Ayun, kung ganyan, mag-try kayo mag-DCA, no? Dollar cost average.
kumbaga yung position size nyo, ihahatiin nyo para hindi kayo, pag nakakita confirmation, then go, i-pull nyo yung, nyo, position size, no? Mas maganda. Wait lang. Alright. Ano pa ba? Actually, wala pa akong setup ulit, no? Naghihintay pa tayo ng possible na itong gawin. Ni BTC. Baka mag-ranging to, no? Actually, magre-ranging talaga kasi malaki yung dip. No? Diyan lang siya maglalaro. 43.2 tsaka 40. Yun lang. Walang setup dito eh. Wala pa masasuggest. Mas maganda pumasok nito pag nakakita na tayo ng pattern, no? Hindi yung pattern na head, shoulder, no? Hindi tayo ganun. Pangit yun. What I mean is yung pattern na ganito. Ganito kaganda sana. Yung mga ganyan. Mga ganito. Yung mga ganyan, no? Ranging, no? Mga ganyan. Yan yung sinasabi ko. Hindi yung pattern na head, shoulder. Pag nakita ng elephant sa chart, no? Ginawang forest yung chart eh, no? Manila Zoo na, no? Ginawang zoo. Okay, so ayun, gaya sabi ko, pag nirespect niya tong trendline na to, stay above. Possible niyang i-retest tong 43 ulit, no? Balikan. Pag hindi, below this trendline, acceptance, kunin niya ulit tong 40, no? Retest niya yan. Pag nag-failed to retest the 40k at 40k, tas ma-break, may possible yan mag 37. 39, 37, yan. Yan lang naman. Mahaba na yata masyado yung video ko, no? Yun lang guys, no? Thank you so much sa inyo and God bless. Keep safe.